Kung magkakaroon ka ng pagkakataong mag-shopping sa loob ng 10 minuto, at punuin ang shopping cart mo, ano ang kukunin mo? Napanalunan ng nanay na ito ang oportunidad na ito sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Nakuha niya na ang gusto niya, kasama ang steak at mga candy na gustong-gusto ng mga anak niya, pati na rin ang mga inumin na gustong-gusto ng asawa niya. Kahit na hindi niya gusto ang pagiging lasinggero nito, ngunit ito lang ang gusto ng asawa niya. Iniisip niya ang pamilya kaysa sa sarili niya. Marahil ay ito ang kagitingan ng pagiging isang ina. Plinano na ni Evelyn kung ano ang mga kukunin niya. Lahat ng klase ng karne, candy, gulay at mga delata. Matatapos na ang 10 minuto. Napuno ni Evelyn ang shopping cart niya. Natupad ang hiling ng bawat isa. Sumigaw sa tuwa ang mga anak niya. Tuwang-tuwa niyang sinabi sa asawa niya, "Nakuha ko yung paborito mong inumin." Naluha sa tuwa ang asawa niya. Naguguluhan pa siya kung dala ito ng kasiyahan niya. Pag-uwi niya ay nakita niyang puno ng mga pagkain ang fridge. Ang sensitibong asawa ay nagsimulang magalit ulit, sapagkat siya ang nangakong pupunuin ito ng laman ngunit tinupad na ito ni Evelyn. Kaya't nakaramdam siya lalo ng pagkabigo. Tinapon niya ang mga pagkain dahil sa galit. Hanggang sa nilabas ni Evelyn ang paboritong inumin ng asawa niya na hinanda niya. Nagtago siya sa sulok kasama ang alak dahil sa pagkahiya. Iniisip ni Evelyn ang bawat isa habang ibinabahagi ang masarap na pagkain sa lahat. Siyempre kabilang na doon ang asawa niya. Tinawag niya ang asawa upang umupo. Masaya ang pamilya dahil sa pagkain. Sa oras na ito ay masaya ang tahanan nila. Paglipas ng panahon ay lumalaki na ang mga bata. Makalipas ang ilang taon ay naging nurse ang panganay niyang babae. Ang kasunod na 2 lalaking anak ay matagumpay na nakapasok sa kilalang baseball team. Marami ang nagbago sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi nagbago ang bisyo ng asawa niya sa pag-inom. Lasing na naman siya sa araw na ito, habang nakatitig sa litrato ng 3 anak niya sa abroad. Sinisisi niya ang sarili niya. Mukhang pagod na siya sa pagiging duwag at mahina sa sarili niya. Ngunit sobrang suplado niya. Ilang hakbang lang ang layo ni Evelyn at ang mga anak. Sumali sila sa isang palaro kung saan kailangan punan ng mga liriko sa isang patalastas. Nag-uusap sila at tumitawa. Tuwang-tuwa ang bawat isa. Hindi naman apektado ang asawa niyang si Kelly. Kinabukasan ay maagang umuwi sa trabaho si Kelly dala ang 2 bote ng alak. Pagkatapos ay kumatok sa pinto ang manggagatas. Nanghingi ng pera si Evelyn sa asawa niya. "Wala akong pera, o baka ginastos mo lang sa alak." Nahihiyang humarap si Evelyn sa manggagatas at tinignan ang laman ng account niya. Ang makita ang kahirapan ng manggagatas ay napangiti na lamang si Evelyn. Upang mapalaki ang mga anak ay ayaw niyang mantala ang pag-inom nila ng gatas bawat linggo. Sa ilalim ng pamimilit ni Evelyn ay pumayag ang manggagatas na maningil ng 1 linggo. Pumasok siya sa bahay dala ang mga gatas. Sa unang beses ay napasabi na lang siya, "Ang galing naman." Ngunit ang sinabi niyang ito ay ikinagalit ng sensitibo niyang asawa. Tinaasan niya ng boses si Evelyn. "Akala mo ba tumutubo sa lupa ang pera?" Ayaw ni Evelyn na makipagtalo kaya't nagpa siya siyang magpatuloy. Aksidente siyang nahila ng asawa niya kaya't bumagsak siya sa sahig habang daladala ang mga gatas. Hindi maganda ang pagkakabagsak niya. Ngunit di niya sinisi ang asawa. Dumating ang kapitbahay upang tanungin si Evelyn kung nararapat ba siyang tumawag ng pulis. Pinigilan niya agad ito. Di na kailangan. Aksidente lang naman talaga ito. Hindi intensyon ni Kelly na saktan ang asawa niya. Ngunit hindi niya sana magiging kasalanan kung hindi siya naging makasarili. Kahit wala ng masarap na alak at wala ring mananagot. Hindi sana ito mangyayari. Sa gitna ng panunumbat ng mga anak niya ay sinubukan ni Kelly na umiwas. Ngunit nang makita niya ang natapon na gatas sa sahig na nahaluan ng dugo, nagtago siya at umiyak. Palagi niya na lang sinasayang ang mga pinaghirapan ni Evelyn kagaya ng mga bote ng gatas na ito. Pagkatapos ng sitwasyong ito ay nagpatuloy ang buhay nila. Nakatanggap ng liham si Evelyn. Ito ay galing sa kompetisyon para sa mga ina ng tahanan. Madalas silang nagtitipon-tipon upang magpalitan ng karanasan sa kompetisyon. Sa oras na ito ay nais lamang nila na imbitahin si Evelyn sa isang pagpupulong. Kahit na hindi malayo ang tagpuan ay kailangan nilang magbiyahe ng 85 kilometro. Nakiusap siya sa asawa na ipagmaneho siya. Ngunit katwiran niya na mahal ang gagastusin nila sa gasolina. "Hindi ako maaaring umupo na lamang sa sasakyan habang busy ka sa jingle writing mo na para bang wala ako doon. Mahalaga ang Sabado para sa akin." Nadismaya si Evelyn sa kanya. Kaya't nakiusap na lamang siya sa anak niya na ipagmaneho siya. "May nais akong puntahan. Ipagmamaneho mo ba ako?" "Oo naman ma, ipagmamaneho pa kita kahit saan mo gusto." Nabalot ng saya ang mukha ni Evelyn. Sa wakas ay makikita niya na rin ang mga kaibigan niyang kagaya niya. Ngunit ang mas ikinatuwa niya ay ang maayos na paglaki ng mga anak niya. Lahat sila ay lumaking may mabuting puso. Sa araw ng pag-alis niya ay masigasig na nagpaalam ang mga anak niya. Dahil dito ay naisip ng bunso niya na mamites ng mga tulip sa kapitbahay upang ipakita ang pagmamahal sa nanay niya. Galit na lumapit ang kapitbahay. Umiwas ang asawa ni Evelyn nang makita ito. Hindi na nakakapagtakang mauudlot lamang ang lakad na ito. Ngunit walang reklamo si Evelyn at hinarap ng mahinahon ang sitwasyong ito. Nanghingi siya ng patawad sa kapitbahay dahil sa ginawa ng anak niya. Ngunit pinatunayan niya rin ang magandang intensyon ng anak niya at mahinahon siyang pinayuhan upang pag-isipan ang sitwasyong ito. Siyempre madalas ay strikto siya para sa mga nagawa ng anak niya. Dinala sa pulis ang anak niya dahil sa pagnanakaw.
Sinubukan nito na makipagtalo, ngunit direkta siyang sumagot. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Naantala ng ilang taon ang pakikipagkita niya sa mga kaibigan niya. Sa oras na ito ay nasa ibang bansa na ang anak niyang nais siyang ipagmaneho. Ang magagawa niya lang ay ang makiusap sa anak niyang babae na kakatuto lang magmaneho. Kahit na kalahating araw lang siyang mawawala ay pinagsabihan niya pa rin ang mga anak bago umalis. Ito ang unang beses na makakaalis siya pagkatapos ng kasal niya. Nang makalagpas sa provincial border ang sasakyan nila ay napabuntong hininga na lamang si Evelyn. Pangiti niya ring sinabi, mas presko ang mga damo dito. Ngunit nakakalungkot ang mga pahayag na ito. Tila naunawaan siya ng anak niya. Tahimik lang siya at ngumiti. Siya at ang anak niya ay masaya sa daan. Ngunit biglang nasiraan ang sasakyan nila. Siya ay isang housewife. Ito ang unang beses niyang makalabas sa loob ng 20 taon pagkatapos niyang ikasal. Ngunit nasiraan sila ng sasakyan sa gitna ng biyahe. Nagalit ang anak niya. Alam na siguro ni Papa na hindi na gumagana ang fan belt at sinadyang hindi palitan. Tinanong siya ng anak niya kung nagsisisi ba siyang pinakasalan niya ang tatay nila. Sabi niya ay hindi, kaya't napasabi na lang ang anak niya. Sigurado ka ma? 20 taon kang nakakulong sa bahay. Nagluluto lang at naglilinis at nag-aalaga ng grupo ng makukulit na mga bata. Nararapat kang manirahan sa malaking syudad habang nagsusulat sa isang dyaryo. Habang namumuhay ka ng masaya. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Hindi yan totoo ma, tignan mo nga ngayon, makakalabas ka na ngayon sa wakas pero nasiraan naman tayo ng kotse. Kung ako ang nasa sitwasyon mo palagi akong magagalit. Hindi naman yun maganda para sa akin, di ba? Siguro nararapat akong makapunta roon. Maaari ring hindi, sa ngayon ay nakaupo ako habang nakikipag-usap sa matapang kong anak na babae. At nais kong tangkilikin ang mga sandaling ito ng buong puso. Iminumungkahi ko rin sa iyo na gawin din ito. Tila payak at hindi pambihira ang pahayag na ito. Ngunit maliwanag nitong nilarawan ang lahat. Pinili niya ang lahat ng desisyon niya sa buhay. Maaari niyang piliin na hindi pa kasalan ang asawa niya noon pa. Kahit may mga paghihirap nitong mga nakaraan ay hindi niya ito masyadong sineryoso. Desisyon niya ito noong una pa. Ngunit sa huli paano nga ba gagaan ang buhay niya? Pagkatapos ipaayos ang sasakyan ay kaagad lumarga ang dalawa. Pagkarating sa destinasyon ay kaagad siyang binati ng mga kaibigan niya. Bawat isa sa kanila ay madamdamin at talentado. Dito ay maaari silang magpalitan ng mga kaalaman at iba't ibang kakayahan sa kompetisyon. Tila natagpuan na ni Evelyn kung ano ang nawawala sa kanya. Ibinahagi niya sa mga kaibigan ang mga pananaw niya sa buhay. Paulit-ulit na ibinubulalas ng mga kaibigan niya. Ito ang rason kung bakit siya nanalo. Sa huli ay nalaman niya sa kaibigan niya ang isang malaking kompetisyon. Marami ang natutunan ni Evelyn sa pagpupulong na ito. Masaya sila habang pauwi. Pagka-uwi niya ay nalaman niyang kinandado ng asawa ang pinto at hindi makapasok ang mga anak. Kaagad kumatok sa pinto si Evelyn. Kumuha siya ng jam sa ref upang ipaghanda ng pagkain ng mga anak. Ngunit tumanggi ang asawa niya. Tinatanong niya kung bakit ngayon lang nakauwi si Evelyn. Ngunit 10 oras lang naman siyang nawala. Kaagad sumugod ang mga anak upang protektahan ang kanilang ina. Pinagtulungan nila ang kanilang ama gamit ang mga kamay at paa. Sa pagkadesperado ay binuhos ni Evelyn ang isang mangkok ng jam sa asawa niya. Sa sandaling ito ay unti-unting nahulog sa sahig ang mga maliliit na parte ng prutas. Sa isip ni Evelyn ay wala ng mga salitang maglalarawan sa asawa niya. Hindi na masama ang mood niya. Pinakalma niya ang mga anak at tinanong ang asawa niya, "Bakit mo hinayaan sa labas ang mga anak mo?" Napangiti siya sa sagot ng asawa niya. "Akala ko ay habang buhay ka nang mawawala. Ayokong makita nilang sikreto akong umiiyak." Pagkatapos magsalita ay may nais siyang ipakitang regalo para kay Evelyn. Nang makita niya ito ay hindi niya matiis kundi sabihin, "Ito ang pinakamagandang bagay na nakita ko. Ito ay isang set ng metikuloso, simple, at eleganteng mesa. Ito ay isang bagay na matagal nang pinapangarap ni Evelyn." Dahil sa magandang mesa na ito ay napangiti na lamang siya sa asawa niya. Naguguluhan siya at tila nakita niya ang matapang na lalaking una niyang nakilala. Ngunit kinabukasan ay isang martilyo mula sa kalangitan ang tumama sa buhay nila. Nalaman niya ang katotohanan ng sagutin niya ang tawag. Ang pinaghirapan niyang bahay ay ipinamortgage ng asawa niya 3 taon na ang nakakalipas. Ngayon ay 1 buwan na lang ang natitira bago ang due date. Kapag hindi sila makapagbayad sa tamang oras ay matutulog ang pamilya nila sa kalsada. Hindi niya alam kung bakit ito ginawa ng asawa niya. Yumuko na lamang ito at sinabi, "Pakiramdam ko ay nalulunod ako at hindi kita maabutan. Kahit sa isang pagkakataon lang ay nais kong magkaroon ng kakaunting pera sa bulsa ko." Naramdaman ng mga tao sa pahayag na ito ang pagkaawa at pagkatawa. Ito ba ang dignidad ng isang lalaki? Hindi mo ba maaasahan ang sarili mo na lumaban? Malungkot si Evelyn habang nasa mesa. Nagtapat siya sa mga anak. Kapag binawi ang bahay ay hindi niya hahayaang matulog sa kalsada ang mga anak kasama siya. Maingat niyang inayos ang destinasyon ng mga anak niya. Tahimik na napayuko ang mga anak at malungkot ang paligid. Napahawak sila sa ulo dahil sa kalungkutan. Sobrang lungkot ni Evelyn. Ngunit maya-maya ay kailangan din nila itong harapin. Pagkatapos kumain ay misteryosong nagtago sa kwarto ang mga anak niya. Maririnig ang pag-uusap nila mula sa pinto. Sa pagtataka ni Evelyn ay binuksan niya ang pinto. "Ano ang ginagawa niyo? Nagdadasal kami na may mapanalunan kang malaki." "Okay, hindi ko kayo aabalahin. Hindi rin nais ng mga anak na ipaampon.
Kaya umaasa lamang sila sa kanilang ina. Nagdasal sila upang manalo ulit ng malaking papremyo ang kanilang ina at mabigyan ulit sila ng bahay. Ngunit napunta sa mga anak ang pagdadasal ng pamilyang Ryan. Nagkulong siya sa kwarto, nakaupo siya sa kama at matamlay. Pinalubag ng asawa niya ang loob niya. Ikaw ang maghanap ng paraan dahil pagkakataon mo na ngayon. Kailangan mong gumawa ng tama kasi naubusan na rin ako ng ideya. Huwag ka nang malungkot. Diyos ko Kelly, hindi ako santo. Umalis ka kung hindi mo matiis na makita akong nalulungkot. Huwag kang maingay. Sinubukan niya ang lahat upang lumaban ngunit umiyak din siya sa huli. Nai-stress ang mga tao dahil sa pag-iyak. Kinabukasan ay ipagluluto niya sana ng pagkain ng mga anak. Ngunit wala nang laman ang aparador. Naghanda siya ng oatmeal para sa lahat. Sabi ng anak niya ay may laman itong insekto at may papa. Sabi ni Evelyn ay pampalasa lamang ito. Gumawa siya ng maliit na kasinungalingan. Palapit na ng palapit ang due date ng bahay. Nagsimula na silang mag-impake ng mga gamit. Ngunit bigla silang nakatanggap ng tawag. Ginang Ryan, ikinagagalak naming sabihin sa'yo na ikaw ang nagwagi sa Dr. Pepper Time of Your Life contest. Napanalunan nila ang grand prize at nalutas sa mga pangangailangan nila. Nagdiwang ang buong pamilya ngunit umiyak sa lungkot ang anak niyang babae. Sapagkat di pa rin siya naniniwalang magbabago ang kanilang ama. Magiging magulo pa rin ang buhay nila. Ngunit sinabi ni Evelyn, tama ka, hindi na talaga. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng lalaki sa telepono ngayon lang? Natalo ko daw ang 250,000 pang kalahok sa kompetisyon. Hindi pa ito ang pinakamahusay kong nagawa. Dahil sa mga salita niya ay nagkaroon ng tiwala ang anak niya. Hinimok niya ang kanyang anak. Nasa harap mo lang ang buhay mo. Maaari mong gawin kung ano ang gusto mo. May kamangha-mangha kang pag-iisip, at mabuting puso, makakamit mo ang kahit ano. Bumalik sa simpleng pamumuhay ang pamilya. Paglipas ng panahon ay isa-isang umalis ang mga anak niya paglaki nila. Kasunod nito ay pumanaw rin ang asawa niya. Siya ang ina ng tahanan at nararapat na siya ang huling umalis. Sapagkat siya ang tahanan, pinagmamalaki niya sa buhay niya ang mga anak niya. Paglaki ng anak niya ay isinulat niya ang kwento ng ina sa isang nobela, The Prize Winner of Defiance, Ohio. Sobrang sikat ng librong ito. Dito rin hinango ang pelikulang ito noong 2005 sa kaparehong pamagat. Napunta ito sa big screen. Payak lamang ang laman ng pelikula. Ngunit binigyan ito ng kahulugan ang buhay ng maraming tao. Naniniwala akong may iba't ibang pagkakaunawa ang bawat isa. Pagkatapos itong panoorin ay makikita mong hindi madali ang buhay. Mahalin mo kung ano ang meron ka ngayon.